Alam mo yung may mga araw na tinatamad ka talaga mag-content. Kasi mababasa mo lang naman kung ano-ano mga negative comments sa'yo. Huhusgahan yung mga ginagawa mo. When in fact, you're just trying to give value online, educate people. At the end of the day, I believe one of the characters and traits ng isang successful na content creator is yung consistency. Na kahit na ang dami mong nare-receive ng mga panghusga, pangbabash, tuloy-tuloy ka pa rin, consistently nagpo-post. Kahit na mahirap, nakakatamad. It's just that parte na siya ng daily life mo eh. And honestly, it feels really good. Whenever you try to share something to other people, especially if it is valuable to them. For some people kasi na parang, oh, bakit mo pa siya share? Kung kumikita ka naman, kung pumapaldo ka naman, bakit ka pa nagtuturo? And I exactly understand na not everyone will have the same perception as yours. Kasi I'm pretty sure kung siguro yung mga tipo ng tao na may ganong perception sa buhay, tas kumikita na sila or pumapaldo na sila, siguro hindi nila i-share sa ibang tao. Sa kanila lang yun. Siguro ganun yung perception nila. Which is, for me, ano mo saysay ng life? Na you can't even share your legacy, how you were able to become successful in one specific industry. Kasi kung tutuusin, kung mga lawyer siguro, hindi na sila gumawa ng mga law school. Siguro sila sa kanila na lang, pinagkaita lang nila sa mga kabataan yung paglolo. Or even yung mga doctors, kasi malalaki naman sila sumahod. Eh, bakit pa sila gagawa ng medical school? Eh, okay naman na sila sumahod, diba? Schools are for the next generation. Schools are for the people na gustong maging educated. And kung merong sinisingil doon or may tuition fee doon, that is because meron siya mga operational expenses. Merong kapital na nalabas doon. Merong kapital na nalabas to put up that building. Merong mga teachers, mga professors, mga coaches na binabayaran yung sahod nila because in exchange of their time standing in front of in front of the students, they have to be paid kasi they're sharing their time eh. Time is precious, diba? So you have to pay them. The electricity, the books, all of those things should be paid. And if you don't want to get mentored or coached by them, then walang problema. Pwede ka naman manood ng YouTube. Sobrang daming information na available online. All you have to do is to become resourceful. Now, if you're the kind of person who's good in learning all by herself or all by yourself, then good for you. But not everyone can actually learn on their own. They wanted to be mentored. They wanted to be guided. That is why nandyan yung mga schools. Kasi kung siguro, kaya nyo naman palang mag-isa, edi sana yung mga anak nyo, hindi nyo na in-enroll sa mga eskwelahan. Hindi nyo na pinaturuan sa mga teachers doon. Kasi if they can learn on their own. And besides, I understand the fact that not everyone will understand the concept of business. Because you're too busy with your own selfish intention. And you're too busy hiding behind the screen, sharing and commenting and spreading hate. Siguro yun talaga yung role mo sa life. To spread hate. And congratulations kasi nafu-fulfill mo yung role mo. But I wouldn't settle for that. That's not my role in my life. My role is to influence people through my influence, my social media, on how they will be able to enter this industry. Eh kung gusto mo lang pala makatulong, ba't di ka na lang magbigay ng libre? Guys, halos araw-araw po kaming may libreng mga webinar sa Facebook. I-utilize nga lang yon. Like halos literal, halos araw-araw na yon. May Monday, Tuesday, Wednesday, hanggang Friday. Kung gusto nyo lang ng libre But anyway, namin tayo magagawa sa mga ano na yan, pangit. Mga pangit. Anyway, so nag-partial profit tayo kahapon sa BTC, yan, sa Bitcoin. Kasi as you can remember, yung naging vlog natin last time, na nag-trade tayo sa BTC ng swing natin. And ngayon, nakapag-close na tayo ng, ayan, ng 2.4. So in total, 0.8. Ayan. So nakapag-close tayo ng 0.8 sa BTC, which is ito. Ayan. So halos naka $4,000 din tayo dyan. So, ngayon, meron pa tayo ditong naka-open, which is ito. Meron pa tayo itong 2.1, which is 0.2 na BTC na iniwan pa rin natin because we're seeing na si BTC will still go up and gagawa ng another all-time high, potentially, di ba? If we're gonna be looking at the daily time frame, yes, overbought na siya, and now it's about to intersect dito sa area na to. Potentially, baka magkaroon na to ng pagbagsak anytime. But we're still expecting na somehow baka basagin ni Bitoy
yung resistance natin, yung all-time high natin dito. So, nag-iwan pa tayo dito ng 0.2. So, if ever man bumagsak yan, at least, meron na tayong secured na SL dito. Secured na yung profit natin dito sa BTC. And now, sa gold naman, ayan, ito actually mga nakaswing ko lang to, mga iniiwan ko lang to dito kasi I'm expecting na si gold will still go up to probably mga $4,000, $4,000 per ounce sa gold. Because of the shutdown, the rate cut, the war, and everything else na mga nangyayari sa US, baka umakyat pa ng umakyat. Kasi 3,490 na to, in Kembot na lang, 4,000 na, diba? So, iwan lang natin yan dyan. So, nung kailan to Friday, nasa 3,886 na si gold, diba? So, kung sisilipin natin si gold, ayan siya, sa daily time frame. Malakas pa rin talaga yung volume ng mga buyers, malakas pa rin talaga yung mga volume ng buyers and nire-respect niya itong resistance 1 natin dito sa ating Bollinger Band. And last week, we were able to generate $16,000. Live ba yan? Live ba yan? Ayan po guys, live po yan. Ayan, live. Using my husband's account. Live. Ayan. Ito, hindi ko alam ba't walang nakalagay, pero live din yan. Nakalagay yan sa FX book. Kasi nakalagay naman dyan real. Ayan. Pag yan demo, nakalagay ito demo, hindi real. Ayan. And then, yung ginagamit naman natin pang trade sa, pang scalp natin, which is ito. Ayan. So, right now, actually, deposit lang tayo dito ng $2,000. Nakapag-withdraw na tayong $2,000. So, risk-free na to. In total, meron na tayong profit na nasa $10,000. And right now, ang equity na natin is nasa 12,000. Ang balance natin is 8,000. Ayan. So, meron tayong floating profit na nasa $4,200. And yes, live account po siya. So, ayan. This is a risk-free account. Risk-free account na to, guys. Dahil nag-ROI na tayo, nakapag-withdraw na tayo ng 2,000. Hindi ka po makakapag-withdraw sa demo account, no? Yung mga basher natin, hindi ka po makakapag-withdraw sa demo account. Nakapag-withdraw pa tayo dyan. And also, check naman natin yung naging performance natin last September. Actually, gumawa ako ng Excel ko para at least track ko yung win rate ko. So, ito yung signals na binibigay natin sa mga estudyante for free. So, hindi na tayo naniningil dito. Pero ito yung mga, binibigay ko lang din yung mga analysis ko, yung mga insights ko, yung mga daily trades ko lang din. Ganun, binabato ko lang din sa mga estudyante. And ngayon, tinatrack ko siya. Ngayon, meron tayo. Ito yung mga naging, natin, ayan, mga naging trades natin from September 1 hanggang September 30. Ayan. So, ito yung mga na-TP natin. Ito yung mga na-SL natin. Ayan. So, meron kasing mga nagagalit na parang, ano ba yan? 10 pips lang yung TP1. Ano ba yan? Pero meron din naman tayong malalaking TP. Just as, like this one. September 30, naka 460 pips tayo. Pero ang laki ng SL natin kasi dito, 150 pips. So, nag-recover lang tayo ng trades dito. And meron tayong mga na-SL din tayo. Ayan guys. So, na-SL din tayo. And meron tayong mga SL dyan. Ayan. Pero, ang mahalaga naman is mas malaki yung TP natin. So, in total, ang naging SL natin for the month of September is 640. Ang naging total TP naman natin sa 4,790, which gives us a total of 86.64%. So, this is very transparent. Nandito sa Telegram. Nilagay ko lang dito sa Excel para mas makompute ko siya na mas madali. And then, nalagay ko na lang din dito yung sa October, ganyan, para mas madali for me na i-track yung nagiging performance natin ng mga pinoprovide natin ng mga signals sa community. And then, ito naman po, itong mga nandito, is validated naman po yan kasi nasa MyFX book naman po yan. So, yung resulta natin, nagre-reflect din yan dito. So, ito yung sa account ko, specifically na ginagamit ko dun sa XS, which is this one. Ayan. Ito yan. Ito. Yan. So, kung mapapansin nyo, itong account na to sa XS, this one, is ito yan. Ito yan. Okay? That is why, yung nagre-reflect dito, ito rin yung nagre-reflect dyan. Ayan siya, guys. Kung ano yung mga trees ito, 475 din siya, 2,036, yan din siya. So, nagre-reflect siya dito sa MyFX book. So, verified to, na pwede nyong ma-access. And for the month of September, ayan, nakakuha tayo ng 289%, 0.63, ayan. And ngayong October, we have running 18.16%. And which is ito yan. Okay? So, very much transparent tayo. Nakikita nyo yung performance natin every month. Bina-vlog natin yan. Nagkakaroon tayo ng mga daily vlog. So, you will be able to see exactly yung nagiging performance ko and ng community. So, if hindi ka naging estudyante ng LTA, then you have no rights to give review. The only people who could give us criticism are those people who are actually enrolled. And yun lang ang valid for me. And ito yung verse na babasahin ko sa inyo. Nasaktuhan lang na nakita ko ngayon. He has blinded their eyes, hardened their hearts,
Lest they see with their eyes, understand with their hearts, and turn, I will heal them. I hope mag-heal na